Hello guys, good morning. Since na medyo hindi tayo busy, discuss natin yung mga manual heads. So sa mga hindi pa kabisado paano mag backwash, so bibigyan ko kayo ng konting tips paano mag backwash, paano i galawin. Same time with the softener head. So yung ano yan. So dito sa manual head ng carbon o di kaya multimedia, no? So pag tinignan niyo yan guys, sige, ibalik ko yung yung camera sa harap para mas maliwanag. Ayan. Ayan. So normally yung filter position natin ay ganito. Ayan. So dito yung position niya, nakaganyan. Ayan. So dito yung in. Ayan, no? Out ng tubig. So, may arrow yan. So, naka-filter position siya. Nakikita nito yung yung arrow na yan. Ayan. So, naka-filter mode yan. So, pag nag-backwash kayo, ayan. Yung knob, ayan, ikutin nyo lang papunta dun sa backwash mode. Ayan, may pangalan naman. So, naririnig na naman yung click, di ba? So, unang click, pangalawang click, yan ang backwash. Ayan. So, usually, sa multimedia, nagsiset ako ng 5 minutes, no? O di kaya, tignan nyo sa backwash line, pag medyo marumi pa, extend pa. So, pag clear na, ilipat nyo na sa fast rinse. So, lipat sa fast rinse. Magkiklick naman yan eh. Yan. Pag bago pa yung head nyo, ayan, nagkiklick pa yan. Pero pag medyo may kalumaan na, nawawala na yung click sound. So, fast rinse, ayan. So, fast rinse meaning preparatory bago mag-filter. So, yung fast rinse, nililinis naman niya yung ilalim na part ng FRP natin. Kasi yung backwash, nililinis na yung mga dumi na natrap sa taas. Sa fast rinse, other way around, pabalik, nililinis na yung ilalim at the same time, preparatory na para mag-filter. Ayan. So, yun lang. Basic lang yung sa manual head ng multimedia at saka yung carbon natin. Alright? So, ito naman yung head ng softener natin. So, medyo may extra to na rotation. So, ito yung normally nakalagay ito sa service mode o di kaya sa filter mode. So, dito naka-engrave is service mode. Ayan. So, yung ano niya is counterclockwise, no? Pag ganun. Pag ganun. Counterclockwise. So, service, lagay mo sa backwash. Ayan. Lagay sa backwash 3 to 5 minutes. Usually sa akin 3 minutes lang eh. And then after that, ikot counterclockwise. Click. Ayan. Brine slow. So ibig sabihin brine slow, yung brine solution natin sa brine tank, hinihigop niya papasok sa loob ng softener natin. So, yung time frame, depende kung gaano kalaki yung brine tank niyo. Pero usually, nag-range yan sa 20 minutes, no? Hanggang maubos yung tubig sa brine tank natin. After brine slow, yan, balik sa brine refill. So, brine refill, ibig sabihin, nire-refill naman niya yung brine tank natin. So, kanina, hinihigop yung laman. Ngayon, ibabalik naman yung tubig sa loob ng brine tank natin. So, approximately 8 to 10 minutes, puno na yan. So, dapat bantayan nyo para hindi umapaw. After that, pinaka-importante is yung fast rinse. Ayan. So, yung fast rinse, natanggal na yung alat sa loob ng softener natin. So, approximately 10 minutes. Or better, gamit kayo ng TDS meter
check nyo yung ppm ng tubig doon sa backwash line, na dapat kung ano yung original na TDS ng source ninyo, dapat medyo mas mataas konti. So let's say for example 500 yung TDS nyo, dapat makakuha kayo ng mga 550 or 530, no? So pag mataas pa, tuloy-tuloy nyo yung pag fast rinse para matanggal yung alat sa loob ng softener natin. Kasi pag hindi nyo tinanggal, ayan, papasok talaga yan sa membrane natin. So magkakaroon ng clogging. So after fast rinse, balik na sa service. Ayan. Yan lang. So ito yung sequence ng softener head natin. So ito yung niya, inlet, outlet. Dito naman yung sa backwash natin. So 1/2 to. Ito naman yung sa brine tank natin. So may 3/8 yan na hose. Dito nakakabit yan. Yan lang. Alright. Thank you for trusting Nash Water. Bye-bye.